Sa kabila ng mga ulat na may maganda ng takbo ang negosasyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos, nilinaw ni Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismail Baghei na hindi pa tapos ang mga pag-uusap at malayo pang maisapinal ang kasunduan ng magkabilang panig. Ito ay kasunod ng mga ulat na posibleng may maianunsyo na sa mga susunod na oras ang magandang balita kaugnay ng negosasyon sa pagitan ng dalawang bansa. تحولاتی که در چند روز اخیر خبری شد محصول چند هفته گفتگو از طریق میانجی پاکستانی بوده. بعضی کشورهای دیگه هم مساعی جمیله به خرج دادن در این مدت. بنابراین این که در زمینه بخش زیادی از موضوعات مورد گفتگو Ayon kay Baghei, malaki na rin ang naging papel ng Pakistan at iba pang bansa sa pagitan ng negosasyon ng Tehran at Washington. Kaugnay ito ng mga pag-uusap para mapalawig ang tigil putukan sa gitna ng tensyon sa rehiyon, muling mabuksan ang Strait of Hormuz at may pagpatuloy ang negosasyon sa nuclear program ng Iran. Gayunman giit ng Iran, hindi ito nangangahulugang may napipirmahan ng kasunduan. اما اینکه بگیم که این به معنای این هست که امضای یک توافق قریب الوقوع است، کسی نمیتواند چنین ادعایی بکند به همون دلایلی که بخشش خودتون گفتید. Nauna nang nagbigay ng positibong pahayag si US Secretary of State Marco Rubio kaugnay ng takbo ng negosasyon. Habang nasa pulong nitong weekend sa India, sinabi ni Rubio na may significant progress ang usapan sa pagitan ng dalawang bansa at posibleng makarinig ang mundo ng magandang balita sa mga susunod na oras kaugnay ng kasunduan. Isa sa tinutukoy ni Rubio ang posibleng muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. We thought we might have some news last night. Maybe today. I wouldn't read too much into it. It takes a little while to hear back. So we have what I think is a pretty solid thing on the table in terms of their ability to open up the straits, get the straits open, enter into a very real, significant, time-limited negotiation on the nuclear matters. And hopefully we can pull it off. It has a lot of support in the Gulf. Mahigpit na kinokontrol ng Iran ang bahaging ito ng karagatan matapos sumiklab ang digmaan noong February 28 kasunod ng malawakang pag-atake ng US at Israel sa Iran. Gumanti naman ang Iran sa pamamagitan ng missile at drone attacks sa ilang bansang kaalyado ng US sa Gulf region. Dahil dito, sumirit ang presyo ng langis sa buong mundo at nagkaroon ng pangamba sa supply chain at shipping industry. Matapos ang ceasefire noong Abril, nagpatupad naman ang US ng blockade sa mga port ng Iran habang nagpapatuloy ang negosasyon. Ayon kay US President Donald Trump, mananatili ang blockade hanggang walang napipirmahang formal na kasunduan. Kasunod nito, nilinaw din ng Iran ang issue ng paniningil sa mga dumaraang barko sa Strait of Hormuz. ما عوارض نمیگیریم. There is no toll. به نظرم باید در استخدام کلمات دقت کرد. ما به دنبال اخذ عوارض نیستیم. Ayon kay Baghei, hindi umano toll ang sinisingil ng Iran kundi bayad para sa navigational at environmental services sa rehiyon ng Persian Gulf at Sea of Oman. طبیعی است در این روند خدماتی که ارائه میشه خدمات ناوبری به اضافه اقدامات لازم برای صیانت از محیط زیست تنگه هرمز و خلیج فارس و دریای عمان اینها نیازمند دریافت هزینه هایی است. بنابراین اینها رو نباید به عنوان تول یا عوارض ازش نام برد. Sa kabila ng paglilinaw ng Iran, nagpapatuloy ang pagbagsak ng presyo ng langis sa world market dahil sa pag-asang magkakaroon ng kasunduan ang magkabilang panig. Tumaas din ang galaw ng mga stock market sa Asia dahil sa pag-asa ng mga investor na mababawasan ang tensyon sa gitnang silangan. Ngunit sa loob mismo ng Estados Unidos, hindi lahat ay pabor sa posibleng kasunduan. Ilang Republican senators ang nagbabala na posibleng maging malambot umano ang terms ng deal para sa Iran. Kabilang dito si Senator Ted Cruz na nagsabing disastrous mistake ang anumang kasunduang magpapalakas pa sa posisyon ng Iran sa rehiyon. Nagpahayag din si Senator Lindsey Graham ng pag-aalala na baka mawalang saysay ang mga naganap na operasyong militar kung magiging maluwag ang negosasyon.
Pero depensa ni Trump, hindi siya magpapatinag sa mga kritiko at hindi siya pipirma sa isang bad deal. Sa ngayon, nananatiling maingat ang magkabilang panig habang patuloy ang diplomasya sa pagitan ng Tehran at Washington. As the president said, he's not in a hurry. He's not going to make a bad deal. I mean, the president's not going to make a bad agreement. So let's see what happens. We're going to give diplomacy every chance to succeed before we explore the alternative. Noel Paul Yarco, humahataw sa balita ngayon.